Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong likod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Pinalagan po ni retired General Carlos Cuita. Ito po mga sinabi ni Boying ng Ombudsman. Pakinggan po natin si retired General Carlos Cuita kung paano niya po pinalagan si Boying. Umpisahan na po natin. Pakinggan po at panoorin natin to, mga kababayan. Napansin ko na yung gobyerno Doon sa interview ko kahapon kay Ombudsman Boyeng Remulla, sabi po niya, sir, na itong mga sumusuportang retired general sa mga 18 Marines ay meron daw po kayong economic motives. Alam mo, yung mga nagsasabi niyan, yung mga sanay na tumanggap ng economic motives, yung mga tumatanggap ng mali-maleta. So, kaya yung mentalidad nila na pag may nagsasabi ng ganon, laging nga sa isip nila, meron tong incentive. Ganyan ang mentalidad ng sanay sa mga incentives na sinasabi nila. Pero itong pinaglalaban ng mga nagsasabi, talagang kung ano na nasa puso namin. Ako, hindi ko talaga maatim na mawala sa mundong ito na pababayaan lang natin na ninoloko tayo ng kurap na government. Sindikato ito. Hindi ko talaga maatim yan. Ang tagal ko sa serbisyo, 34 years in the military and 8.5 years sa public service, no? Kaya hindi ko pwedeng pabayaan ito. Kahit ilang taon na lang ang naiiwan sa akin, ay ipaglalaban ko ang karapatan ng bawat Pilipino. Sa totoo, ang aking kinikilingan. Sila, lahat kami ordinaryong tao. Hindi kami mayayaman. Hindi kami nagpayaman o sa ordinaryo until now. Ganito pa rin kami kung ano yung kinalakihan namin sa malinis na paraan. Patuloy yan. Kaya patuloy paglalaban namin ang katotohanan at hustisya. Doon sa Po, mga tambay, kay Ombudsman Boyeng Remulla, kasi sinasabi po ni Ombudsman, di ba ba, na meron daw pong nasa likod ng mga Marines. At sinasabi niya po, at sinasabing meron nakikinabang at may incentives. Ang mga tumutulong dito ay nagagamit daw po sa political. Hindi po ba yan ang banat ni Boying? Ano po, ayan po, nagsalita po si retired General Carlos Cuita at pinalagan po siya. Sila po ay lumalaban po sa korupsyon dahil nga po sa ginagawa po ng gobyerno. Dahil sila po ay nananatili. Kung ano man sila noon, ay ganun pa rin daw sila ngayon. Hindi po sila nagpayaman sa kanila pong paglilingkod bilang tagapagtanggol sa ating bansa. Hindi po ba? Sa panahon po ba nila ngayon, hindi po ba sila nagpapayaman? Dahil ayon po mismo dito kay General Cuita, sila kasi sanay sa mga incentive. Sanay po kasi sila. At sanay po sila sa mali-maleta. Ayon po dito sa retired general. Sila po ang sanay na sanay sa mga incentives, di ba? Sa pakinabang, sa suhol, umano. Nakita nyo po ang mga issue, pati po yung mga kabaro niya ngayon na mga active sa ating bansa, sa militar. Hindi ba? Militar, may issue. May issue po ang militar. Pati ang Coast Guard, may issue. Puro may issue. Puro pera. At tahimik. Hindi po ba tahimik? Tahimik ang mga militar, ang mga kapulisan, mga generals. Hindi po ba? Pati Coast Guard, Navy, lahat po tahimik sa issue po ng korupsyon. Maliban lang po dito sa mga retired general, karamihan ng retired general. Isa na po rito si retired General Carlos Cuita na nakakita po ng ginagawa po ng gobyerno. At ito po ay hindi po nila papalagan at hindi niya pababayaan na magtuloy-tuloy at magtagumpay ang mga hayop na ito. Dahil nga po, sinasabi nga niya, hindi niya papayagan hanggat maaari. Di po ba? Dahil siya nga maiksi na buhay daw niya eh. Maiksi na, ang buhay natin maiksi na. At hindi na siya papayag na magtagumpay ang ganitong klase na paglilingkod
at lingkod bayan na sinasabi nila na puro pang sariling interes at dinala po tayo sa isang damukal na korupsyon. Napakalaki po ng issue ng flood control scandal. 800 plus billion. 800 plus billion. Tapos wala kang makikita, wala kang mahita katulad ng isang ombudsman na si Boying, yung mga magbibigay ng mga ebidensya at magpapatotoo, ginigipit pa. At isa-isa pa ang gusto. Isa-isa pa raw iba background. Di po ba? Samantalang yung mga testigo nila pag nagsalita. Di po ba? Katulad ni Bernardo. Hindi po ba si Bernardo nagsalita lang sa kanila? Nagdi-deliver daw po ng pera kay Ramon Bong Revilla Jr. Kay Bong Revilla. Nagdi-deliver daw po. Di ba sila Bernardo? Ano ginawa kay Revilla? Di ba ikinulong na? Nagdi-deliver daw ng pera eh. Kay Bong Revilla eh. Kinulong nila. Samantala ngayon, napakaraming Marines ang nagsasabi nagdi-deliver din ng pera, mali-maleta. Pero, ayaw nilang tutukan, ayaw nila imbestigahan kung totoo ba na nagdi-deliver sila. Ang iniimbestigahan nila, yung pagkatao ng mga Marines. Kailangan munang silipin. Ibang klase. Samantalang walang ninakaw itong mga Marines. Si Bernardo ba? Di ba sangkot din siya sa korupsyon? Nangungumisyon din siya, si Bernardo. Pero pinagtiwalaan nila si Bernardo. Di ba? Saka sila Bryce Hernandez. Hindi po ba? Pinagkatiwalaan nila. Pero itong mga Marines na walang issue ng korupsyon, ayaw pagkatiwalaan dahil nga, ano po sinabi ni retired general? Sindikato. Sindikato ang gobyerno ngayon. Mabuhay po kayo, retired general. At ang mga Pilipino po ay katulad po ni Kama, no? Saludo po. Saludo po ako sa inyo, retired General Carlos Cuita. Mabuhay po kayo. Kahit po sa kabila ng inyo pong edad, ay pinaglalaban nyo po ang mga Pilipino. Lalong-lalo po ang ginagawang kabulukan at pagnanakaw at pamumulitik at kawalangyaan ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Mabuhay po kayo. At kami po ay umaasa na darating din po ang panahon, yung mga tao na yan ay sila po kailangan magbayad at sila po ay haharap sa hustisya ng ating bansa sa kanila po mga pinagagawa at hindi po magtatagumpay ang mga hayop na yan ng pangmatagalan. May mga karma rin po ang mga tao na yan. Mabuhay po kayo. At syempre po, patuloy po kami nananalangin na maingatan po sa kapahamakan at hindi magtagumpay ang kasamaan dito po sa ginagawa nila sa ating po mga soldiers at mga Marines. Ay maingatan po at sama po natin sa ating mga dasal at panalangin. At ganoon din po ang pag-iingat po sa pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganoon din po ang dating Pangulo at madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal, mga kababayan. At tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Konting tiis lang po. At darating din naman po ang tagumpay at panahon na makakamtam po natin ang kapayapaan. At syempre po ang katarungan sa mga pinagagawa po nila. Maraming salamat po mga kababayan at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!